Kapag tinatanong ka ng ano nga ba ang Asya, anong sagot mo? Ano nga ba ang nagbibigay ng natatangi at tunay na kakaibang katangian sa Asya bilang isang rehiyon? Magandang araw! Sa videong ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa heograpiya ng Asya bilang isang rehiyon. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly press the subscribe button sa ibaba and please do hit the notification bell for you to be updated every time I upload my video. Ayan po, magandang araw! Sa video presentation na ito ay pag-aaralan natin ang heograpiya ng Asya bilang isang rehiyon. Ano nga ba ang Asya? Ang Asya ay kilala bilang ang pinakamalaking kontinente sa daigdig sa kasalukuyan batay sa sukat at teritoryong sakop nito. Ngunit ano nga ba ang isang kontinente? Ang kontinente ay ang pinakamalaking dibisyon ng lupain batay sa paghahati sa mga dambuhalang masa ng lupa o ang tinatawag nating landmass ng mundo na makikita sa globo o mapa. Ilan sa mga kontinente ng mundo ay ang Australia, ang Africa, ang Europa, ang North America, ang South America, ang Antarctica, at ang kinabibilangan ng ating bansang Pilipinas, ang kontinente ng Asya. Masasabi natin na 8.6 ng kabuuang lawak ng mundo ang sakop ng Asya at 30% naman ng buong kalupaan na meron sa buong mundo ang sinasakop ng kontinenteng Asya. Kung pag-uusapan naman natin ang sukat ng kontinente ng Asya, ito ay nasa 17,139,000 milya kwadrado o 44,579 kilometro kwadrado. Ito ay ang kabuuang sukat ng kontinenteng Asya. Tinatayang nasa 9,000 kilometro ang buong kontinente mula sa silangan patungong kanluran. Samantalang umaabot ng 8,000 kilometro ang haba nito mula sa pinakahilaga patungong pinakatimog na bahagi. Sa katunayan, 11 oras o halos kalahati ng pang-araw-araw na pag-ikot ng araw ang nauubos nito sa Asya mula sa dagat Aegean patungo sa Siberia. Tinatayang 60% ng populasyon ng buong mundo ang naninirahan sa Asya at humigit kumulang 4,306 bilyon sa 7.176 na bilyong populasyon ng mundo ang nasa Asya noong 2014. At dahil na nga dito, 11 sa tinatayang 15 megacities ng buong mundo ang makikita sa Asya. Pinangungunahan ito ng Tokyo na makikita sa Japan na may populasyon na 38,140,000. Kung may pagmamalaki man ng Asya bilang isang rehiyon, ito ay ang kanyang mayamang kultura at paniniwala. Ang Asya ay kilala sa katawagang Cradle of Civilizations. Dito umusbong ang mga sinaunang sibilisasyon ng daigdig. Kabilang na dito ang mga Sumerian na matatagpuan sa Mesopotamia o kilala natin ngayon bilang Iraq. Pangalawa ay ang Mohenjo-daro at ang Harappa na makikita sa India. At pangatlo ay ang sibilisasyon ng Wang Ho na makikita sa bansang Tsina. Sa Asya rin nagsimula ang mga pangunahing relihiyon sa mundo. Ilan na rito ang Islam, ang Hinduismo, ang Budismo, ang Kristyanismo, ang Judaismo, ang Shintoismo, Sikhismo, Confucianismo, at ang Taoismo. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang pinagmulan ng konsepto ng Asya. Ang terminong Asya o Asia ay unang lumitaw sa mga akdang Griego.
Ang Asya ay tumutukoy lamang sa Anatolia o Asia Minor na bahagi ngayon ng bansang Turkey at ang lupaing lampas dito o ang Asia Major. At hindi ang buong kontinente na alam natin ngayon. Sa epikong Iliad ni Homer, inilarawan niya ang Asya bilang isang lugar na humahadlang sa mga Aegean sa kanilang paglalakbay patungo sa silangan. Pinaniniwalaan nagmula sa salitang Aegean na aso ang salitang Asya. Ang ibig sabihin nito ay bukang liwayway o lugar na sinisikatan ng araw o ang bahaging silangan ng daigdig. Nabuo ang katawagang aso bilang kabaligtaran sa pagtukoy ng mga Aegean sa Europeo bilang eret na nangangahulugan namang sunset o paglubog ng araw. At dahil dito, nabuo ang pagtukoy sa Asya bilang silangan o ang bahagi ng daigdig na unang sinisikatan ng araw. At ang Europa naman bilang kanluran o ang bahagi ng daigdig na nilulubugan ng araw. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly press the subscribe button sa ibaba and please do hit the notification bell for you to be updated every time I upload my video. Ayan po, at muli ito si Teacher Kim and see you on my next video. Bye-bye!